our beloved Boss Mike Cervera. Mga hinaharap na isyu ng Pangulo, binilinan niya ang Armed Forces of the Philippines na huwag magpapadala sa ingay ng umano'y kasinungalingan. Binanggit niya yan nang pulungin niya ang ilang opisyal ng AFP. Nakatutok live si Ivan Mayrina. Kita nyo? Matalino. Bakit? Hindi nagpapakampante si Pangulo. Kahit na alam niyang safe na siya. Hindi pa yan nagpapakampante, sinisigurado talaga. Tapos tatawagin yung weak leader, mga bobo talaga kayo eh. Tulad ni Banatbay, weak leader daw, gayang-gaya kay Digong. Narinig kay Digong, weak leader, tignan nyo yung mga bobot mangmang na mga kulto ni Duterte. Weak leader din ang sinasabi. Sinabi ni Digong, may adik na Pangulo. Di ba? Ano sinasabi ng kulto ni Duterte? May adik-adik bangag. Uto-uto nga eh. Uto-uto. Basta kulto ni Duterte. Uto-uto yan. Kung anong sabihin ni Duterte, parang mga alagad ni Kumaliar. Di ba? Parang alagad ni Kumaliar, may koryo sila. Di ba? Ang choreographer, yun, nakakulong na. Putik na yan, mga kababae, saan ka pa nakakita ng ganyan? Choreographer ninyo, nakakulong na. Di ba? Hindi nyo ba napansin sila? Pag sinabi ni Digong, may adik tayo na Pangulo, kita nyo, yung kulto ni Duterte, sunod-sunod yun. Adik, bangag. Mga bobo kasi, uto-uto eh. Ano na nangyari dyan? Ivan. Yes, Emil, nakasama ng Pangulo ngayong gabi dito sa Malacanang ang Council Sergeants Major ng Sandatahang Lakas. Ang bilin niya, huwag anya magpadala sa tinawag niyang ingay ng kasinungalingan. Correct. In these challenging times, when uncertainty tries to cloud our vision, kita nyo magsalita si Manong, Kita nyo magsalita, mga kababayan ko. Walang binabasa, tuloy-tuloy, diretso ang mata, nakatingin sa taong pinatutungkulan at pinahahatiran ng kanyang mga mensahe. Hindi po diretso ang mata sa binabasa niya tulad ni Aling Buday Duterte. Nagbabasa na lang, mali-mali pa. Pero eto, hindi. Yan ba yung sasabihin nyo, adik? Kundi ba naman kayong mga mangmang at sinto-sinto talaga? Baka nga alam nyo kayo adik eh. Ako nagdududa sa mga kulto ni Duterte. Hindi kaya eto mga adik? Kasi tamang hinala lagi. Yan ang isang katangian ng adik, yung tamang hinala. Laging tamang hinala, mga kababayan. Tamang hinala sila kay Manong. Yan ba? Una, may mabuting pamilya. Saan kayo nakakita ng adik na may maayos na pamilya? Mga bobo, tanga. Di ba? Si Pangulong Bongbong, maayos ang pagsasalita. Liwanag ang kanyang isip. Saan kayo nakakita ng adik na ganyan mag-isip sa kanya na malinaw? Mabilis mag-isip. Kung meron kayong pagdududahan, dapat si Sara Duterte yan. Baliktad ang mga utak na itong kulto ni Duterte. Pagdudahan ninyo si Sara Duterte. Bakit? Tignan nyo magsalita. Di ba parang timang? Tapos, ibabaling nyo kay Manong, napakatino niyan. Naniwala kayo kay Amy Marcos?
Masama ang loob niyan. Oo. Masama ang loob kasi sa kanilang magkakapatid, siya lang pinakamahaba-baba. Di ba, no? Manong, pakinggan natin. One truth remains clear. Our republic endures because those who protect it do not falter. Despite these waves of changes, your purpose remains unchanged. To uphold our Constitution, remain loyal to the Republic, and to protect all Filipino citizens. Kita nyo? Sinabi yan ng Pangulo sa ikatlong taon na paghusang ng puno ng palasyo para sa mga Council Sergeants Major, mga senior enlisted personnel na tagapayo sa AFP Chief sa pagbuo ng mga polisiya sa kasundaluhan. Nagpasalamat ang Pangulo sa patuloy nilang katapatan sa serbisyo sa gitna ng mga kasalukuyang hamong kinakaharap ng bansa, kabilang ang geopolitical tension, ang ekonomiya, ang pagkalat ng fake news at ang tinawag niyang pagsubok sa pagkakaisa ng bansa. Kamakailan ay sunod-sunod ang mga paratang laban sa Pangulo at kanyang pamilya, tulad ng pagdawit sa Pangulo, sa katiwalian, at mag-aaligasyon ng paggamit ng droga mula sa kapatid na si Senadora Amy Marcos. Kita nyo mga kababayan, yung itsura na yan? Sa tingin nyo, yung ganyang itsura magsasabi ng totoo? Ako nga, nagdududa eh. Hindi kaya nakatikim ng gata ito ni Digonyo? Ano? Hindi kaya nakatikim ng gata? Gata ba? Gata? O kaong na lang? Kaong ng pinagsamang may gata. Hindi kaya nagataan ni Digong. Grabe, no? Grabe. Yak! Tuloy! Huwag tayong magpapadala sa ingay ng kasinungalingan. Ayaw? Sa gitna ng maling impormasyon na ginagamit bilang sandata para sa ating pagwatak-watak, tumindig tayo sa katotohanan. Inanunsyo ng Pangulo ang dagdag sa subsistence allowance sa mga... Grabe, no? Mga kababayan ko, no? Tindi ni Manong Bongbong. Oo. Totoo naman, no? Kasi mahihina lang talaga ang ulo ng kulto ni Duterte. Mahina lang talaga ang ulo ng kulto ni Duterte. Diba? Yan ang sinasabi ko, Amy. Pero ngayon nakita nyo sa Senado, mukhang nagpadabaso eh. Mukhang nagpatabas ng isang dangkal na babae. Ano? Diba? Oo, lumiit ho yung baba ni Amy. Mukhang nasasaktan na ho sa baba natin eh. Kayo naman, mag-iisang buwan na, puro baba pa rin ang nakikita sa social media. Abay, dali-dali ho, nagpatabas ng isang dangkal na baba, ano? Si Manang Amy, patawa talaga eh, no? Sundalo sa 350 pesos kada araw mula sa 200 pesos. Bilang tugon, nangako naman ang kinatawan ng mga sundalo na mananatili silang tapat sa konstitusyon at sa chain of command. We assure you that our soldier remain highly professional, disciplined, solid. Sulit! 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 Kininanan eh. Sulit! Diba? Sulit! Sulit ang EFP. Soldier remain highly professional, disciplined, solid. United Sulit! in purpose, we reaffirm our pledge of unwavering allegiance to the flag, to the Constitution, and to the duly constituted authority, and that is you as our Commander-in-Chief, sir. Nako! Yan! Wala na. Finish na. Ilocano eh. Ilocano. Sulit ko na. Ilocano tayo dyan. Ilocano, hindi Bisaya yun Ilocano. Kapag ka Bisaya, sabihin, solid. Pag Ilocano, sulit.
Di ba? So, paano na ngayon? Ha? Paano na ngayon? Yung rally sa Atrenta, wait, tanggalin lang muna natin. Dilagay natin sa gwapong-gwapong Manong Bongbong. Oh. Ha? Sa Atrenta, yung rally, siya resign ang panawagan nila. Ang mga sundalo, ayan, nagbigay na ng alin, suporta kay Manong Bongbong. Sulid! Tapos, si Digong, parang hinatulan na ng habang buhay ng pagkakakulong yung mamamatay tao na yun. Si Sara, malapit nang ma-impeach yung gaga. Sino magtatanggol sa kanya, Aber? Sige nga, may magtatanggol ba sa kanyang mga senador pa? Lahat naglaho na. Kulang na ang bilang nila. Sige nga. Maniwala kayo, postahan tayo. Malamang si Chis Escudero, bumoto pa nga ito ng yes Yes, pabor na ma-impeach si Sara Duterte. Maniwala kayo. Diba? Sino pa? Yung mga makukulong, si Jinggoy. Sino pa? Etong si Villanueva. Ilang beses na involved sa pagnanakaw yung mga hayop na yan. Diba? O kinayo. Nag-abala ka pa, sulit. Sulit garot. Di ba? Yan, mga kababayan ko. Wala stick. Ano? Wala na. Alexander Arevalo, thank you naman, ha? Putik na yan. Ewan ko ba? Sa totoo lang. Ano pa bang ngayon, eto. Iba na ho yung naratibo nila. Ang naratibo nila ngayon, Mike Servira. Ang naratibo nila ngayon, mga kababayan ko, ihiwalay daw yung Mindanao. Ang tanong nga, payag ba lahat yung mga Mindanawans? Payag ba lahat yung mga probinsya ng Mindanao? Na humiwalay na kayo? Nako, Diyos ko, di ba nga maraming mga congressman, kongresista, na na ayaw nila, ngayon, sige na. Pwede siguro, lahat ng mga DDS, itong mga poking inang-inang to. Kayong mga DDS, lalong-lalo na yung mga vlogger nyo, mga pangit. Kayo lahat ng mga DDS, mga poking ng ina nyo, bago ako mag-DN, bago ako mag-DN. Mga poking ng ina nyo. Walay nyo Mindanao, lahat ng mga DDS dito sa Luzon, Visayas, doon maglipatan kayong lahat mga poking ng ina nyo. Diba? Hindi kayo po pwede na pumunta ng Visayas at Luzon kasi iba na. Kailangan nyo ng pasaporte. At aking isasuggest na kapag galing ng province diyan Republic of Mindanao, kinang-inan yung lahat, kailangan may visa kayo. O kailangan kayo mga kinang-inan nyo. Dapat sa inyo talaga, yung visa, higpitan at kailangan mahalang bayad. 12,000 isa. Diba? Ewan ko lang mga kababayan, yung mga yan, puro salita lang yan eh. Tulad niya, yung grupo nila Banat Bay. Yan, sila Magalong, sila Libayan. Iiwan niya ba yan? Yung Baguio? Doon kayo.
pare-pares kayong mga buhaya. Magsama-sama kayo doon. Saan? Sa Mindanao. Alam nyo kung bakit nila gustong gawin yon? Para nga naman lahat ng mga magnanakaw na makukulong, lilipat doon, safe na sila. Kasi ibang bansa na raw sila. Ganyan mag-isip yung mga yan, mga kababayan ko. So, himalaan. Kahit papano, no? Hindi natin oras ito eh. Ganitong oras, pero marami pa rin nanonood sa atin, Feeling ko talaga sikat na ako. Ano plug nila? Di Agila. Plug nila Agila, simbolo na yung kanilang namumuno, pasyal lang ng pasyal, nood ng concert. Ganun. Ganon. 'Di ba? Kaya nga Agila, lipad ng lipad, pasyal ng pasyal, travel ng travel. Putik na yan, nagsuot ng mga mamahalin, hindi pa rin bagay kay Buday. So yun, mga kababayan, bitin, no? Bahala ka sa buhay mo. Pwede bukas naman, magpahinga naman tayo. Magla-live tayo ng bukas ng umaga. Yung bang bigay todo tayo. Kasi naubos na yung energy ko eh. Biruin ninyo, umaga nag-live tayo. Tapos nag-live ulit tayo. Kasi meron akong in-update sa inyo. Yung demanda ni Mima Alicia doon sa ex-boyfriend niya na si Jake Magnus yata yun. Di ba? Pagkatapos nun, larga na ako. Nakipag-meeting ako kay hanggang makarating ako doon kay Mayor. Gusto akong gawing chief of staff. Paano yun? Tapos ang sweldo, magkano lang? Sa dami kong binubuhay, mga kababayan ko, ang dami hong umaasa sa akin eh. Parang kay Jojo Chavez, parang kay Aichang, ganyan, breadwinner tayo eh. Nanay ko, mga pamangking ko, mga kapatid ko, kita nyo mga kababayan, yung mga bahay, ampunan na sinusuportahan natin, paano magkakasya? Yung mga biglaan pa, di ba? Mga kababayan, kaya kailangan magsipag ni Mike Cervera para sa ating mga advokasya, para sa mga tinutulungan natin, para sa mga binibigyan natin ng mga ayuda, ganoon mga kababayan ko. Tingnan nyo mga kababayan ko. Minsan napanghihinaan na ako ng loob. Pero, hihipuin ako mamaya ni bro. Sabihin ganun, Mike Cervera, bukas, magkakapera ka. Diba? Ganun Subukan nyo kaya, maging katulad ko. Tignan nyo, hindi kayo mauubusan ng pera. Maniwala kayo, hindi kayo mauubusan ng pera. Sa totoo lang. So paano? Maraming salamat po sa inyo, sa inyong pagsama at sa inyo pong pagtangkilik sa channel na walang kakwenta-kwenta. Diba no? Kita nyo, $22 mga kababayan. Magkano yun? 22,000. Yan po ba mga kababayan? Sabi ko nga sa inyo, payo uli ni Mike Cervera. Ang ating mga plato ay may hangganan lang po dyan kung hanggang saan mabubusog hanggang lalamunan. Kahit na punuin nyo yan, mga kababayan, susuko at susuko yung inyong bunganga at lalamunan. At kung sobra-sobra yung mga kinuha nyong pagkain sa plato nyo, yung sobra doon, tapon na. Imbis na makakain pa ng iba, wala, natapon kasi sobrang buhaya ninyo. Ganyan ho yung mga karamihan na mga politiko sa bansang ating sinilangang Pilipinas. Inggit ka, no? Bakit ka naman may inggit sa kanila? Tignan mo yung mga itsura, nangangayayat na, stress, depressed, hindi na makakain ng gusto nila
Kasi iniisip nila, paano na lahat yung mga ninakaw nila? Uusap nga kami kanina eh. Oh, kita mo. Oh, paano na si Saldico? Paano pa itong mga hinayupak na mga senador na makukulong? Yan ba yung buhay na nais natin? Di ba? Mas okay na. Yung sinabi nga ni kaibigan natin, na artista na naging mayor din. Sabi niya, Boss Mike, mas okay na maging tahimik ang buhay natin. Gayon. So paano mga kababayan? Bye-bye! Our beloved Boss Mike Severa.